Tumayo po tayong lahat at ating papurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. Purihin ka, Jesus. Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin sa umagang ito, Lord God. Yeah! Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat na isang gusa na laging uhaw sa'yo. Eh! Ay sarap-sarap! Ay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Hallelujah! Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa'yo. Minsan ang ating kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad na isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Hallelujah! Sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid, di po maiwasang banggitin ang pagkakasakit at ang kamatayan. Ang general notion noon, at marahil hanggang ngayon po, kapag nagkakasakit, lalo't malala o nakamamatay, may di ho mabuting ginagawa ka, kaya pinarurusahan. At yung pagiging nasa magandang kalagayan ay ginagantimpalaan. Pero sa nangyari po dito sa ating pag-aaralan, sa kalagayan po ni Lazaro, mayroon pong malalim na kadahilanan bakit sa kanyang kapangyarihan at karunungan ay pinapangyari ng ating Diyos ang higit sa inaasahan ng tao. Pansinin nga po natin ang ilang mga bagay, simple pero malaman at makatotohanan.
Simulan po natin, mga kapatid, dito. Sa verses 1 and 2 ng chapter 11 of the book of John, ang wika po, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Yung pong pagpapakilala sa mga tauhan sa pangyayari, yung magkakapatid, Marta, Maria, Lazaro. Pagkatapos po, kung saan sila nakatira, sa Betania. Yan. Simpleng impormasyon, pero malalim po, mga kapatid, ang pakahulugan nito sa ating tema. Kasi, makita po natin na karaniwan, pagka maliit na lugar lang o barangay, hindi masyadong pansinin. Kung wala pong masyadong nakikita sa panlabas na anyo na mayroong pagunlad dyan kumpara sa mga karaniwan, hindi po papansinin yan. Pero mga kapatid, nakilala po ang lugar, ang Betania, dahil naroon po sina Marta, Maria, Lazaro, mga may kaugnayan sa Lord. Dito, hindi po nakalagpas kay Arthur Pink ang kanyang obserbasyon, ang wika niya, the presence of God's elect children is the one thing which makes towns and countries famous in God's sight. Oh, what a way na makilala tayo. 11 Purple Street, Bonita Homes, Concepcion 2, Marikina City. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, saan ka nakatira, saan lugar ng iyong trabaho, at iba pa na pwedeng makita ka at paglagyan sa iyo, mga kapatid, meron pong banal na purpose si Lord. So much so na, kumbaga po ay inagapayan ng banal na Espiritu ang sumulat si Juan upang isama po sa impormasyong ito. Ang sabi niya, merong lalaking may sakit doon, si Lazaro. Mga kapatid niya, si Maria, si Marta, taga Betania sila. At sabi po sa verse 2, this Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Para bang, walang direct na koneksyon doon sa mangyayari ayon sa ating makikita. Pero inilagay pa rin po ng Holy Spirit sa salita ng Diyos upang makita natin ang precious truth na ito. Sabi nga po natin, kung sa kanilagay ni Lord, merong banal na layunin yan. Sa mga nakarating mga pag-aaral sa turo ng ating Panginoon Jesus, yung pong Sermon on the Mount, di po, binungaran po yun, mga kapatid, ng pagpapahayag, kayo ang ilaw ng sanglibutan, kayo ang asin ng mundo. Yan. At mga kapatid, makita po natin, napakaganda na sinabi nga po, ulitin ko lang ang quotation natin kay Arthur Pink, the presence of God's elect children is the one thing which makes towns and countries famous in God's sight. Hindi po katulad nung drag queen na yun na ako yun, kahit paano po yun, nagalit ang puso ko pasintabi. In the name of, or for the sake of art, sasabihin niya na ganito at ganyan. Kahit na sa mga lugar, anumang kalagayan, paglapastangan po yun. Paglapastangan. Paano tayo makikilala ng mundo bilang isang bansa? Yung pong alingas-ngas sa pagpapakilala, sa turismo. Kung bakit dudukot ka ng mga ibang mga, tapos sasama mo doon, ito ang Pilipinas, love the Philippines, patawarin tayo. Magalit ng magalit. Tapos sinundan pa ho ng pagkor. Mga kapatid, huwag na natin palitan ng pangalan ng MCF ho. Baka makilala tayo sa ganong kaparaanan. And then, eto po mga kapatid, yung katatayuan natin sa lipunan, paano po ba tayo makikilala? Halimbawa, meron kayong bagong nakilala. Taga saan ka, Brad?
Doon sa Concepcion 2. Anong street? For Paul. Uy, may alam akong church doon fellowship doon Oo, yung MCF. Oh, buti alam mo, member ako doon. Ha? Talaga? Di halata. Member ka pala doon. Naka po. At sa verse 3, tingnan nyo po naman verse 3, mga kapatid. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Tingnan nyo po, implicitly, pinakikita po sa atin, anong klaseng ugnayan meron itong magkakapatid na ito kay Lord Jesus. At kahit paano po, may tatanong natin, kukumustahin ito yung ating ugnayang personal kay Lord. No? At makita po natin, mga kapatid, yung pong pinahayag na yun nung isinugo sa kanya, naulit po yung katotohanan na yun. Tingnan nyo yung mga talatang 35 at saka 36. Wika po rito, mga kapatid. Doon sa 34, where have you laid him? He asked. Come and see, Lord. They replied. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. Yung word na love, naulit at naulit pa. Napakainam pong obserbahan, mga kapatid. So, doon sa setting na yon, makita natin, it is a love relationship in the first place. And we all know for a fact na yung love relationship, hindi po madedevelop yan overnight. It will take over time. Hindi po overnight, over time. So yung pangalaga natin sa ating ugnayang personal ng love relationship kay Lord Jesus, patuloy po nating pagyamanin, ating pong himukin na tayo po ay makilala sa ganong kapahayagan. And then, sa verses, sa following verse, lalo na po yung verse 4, meron po ditong pinakikita sa atin, yung may tuturing po twofold reason behind the miracle na pagbangon muli kay Lazaro. Di po ba? Namatay siya. At 4 na araw po siya nakalibing. Tapos bago pinunta ng Panginoong Sus. At pagdating po doon ay binuhay niyang muli. So meron pong twofold reason. Ang unang bahagi po ng reason na yan ay sinasabi sa verse 4. Sabi niya, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Hallelujah. Jump to verse 15. Makita natin yung pangalawang bahagi po ng dahilan. Ang sabi ng verse 15, bahagi po ng sa 14, so start tayo sa 14. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. Yun po, so that you may believe, but let us go to him, sabi ng Panginoong Jesus. Right, makita po natin ang kabuluhan yan, mga kapatid, along the way. So, ano po ang sinasabi, mga kapatid? Nililinaw po sa atin, sa bawat salita o pahayag at gawa ng ating Diyos, meron pong dahilan, meron pong layunin, meron tinutumbok po yan. Hindi po yung gagawa ng ano lang, na parang walang magawa kasi, kaya naglibang-libang, kaya ng madalas ko nang nababanggit sa mga nakaraan, doon sa mga apocryphal books, yung mga extra-canonical books, yung nasa Catholic Bible po yon, yung sa Gospel according to Thomas. Meron pong bahagi doon, kinukwento po na minsan ay wala pong magawa si Lord. Naglaro-laro ng isip. Abay, kumuha po ng putik dyan. Tapos hinubog na ibon. Tapos initsa. Lumipad. Hindi ho ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. For every act, may reason, may plan, may program. Kaya dito po, malinaw po makikita natin, mga kapatid, yung pong twofold reason. Yung una po, sabi ng verse 4, for the glory of God, so that Jesus Christ
His Son will be glorified. Ikumpara po natin, jump to chapter 17, mga kapatid. Dito sa John 17, yung unang 6 na talata, may kaugnayan po sa salitang glory, glory to God, glory. Sabi ng John 17:1-6, after Jesus said this, He looked toward heaven and prayed, Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to all those you have given Him. Now, this is eternal life. Sabi po ng unang mga 2 talata, binigyan oras na po, Ama, na yung luluhatiin ang Ama, ang anak. At ang sabi po niya, dahil binigyan niyo po siya ng kapamahalaan over all people that He might give eternal life. Sa verse 3, pinaliliwanag po niya, ano yung eternal life na yon? Sabi niya, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. The glory of God. Ang sinasabi po niya, sa takbo ng panahon, from the beginning pa, ando na po ang kalwalhatian, nakalaan sa ating Diyos. At gugulat naman ako sa iyo, kuya. At mga kapatid, doon sa pinakatampok na paghahayag ng kalwalhatian ng Diyos, yung pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. But that story did not stop there. The story continued on saying, they could not, sabi nga ng message ng awit. Ano mang hanapin nilang kaparaanan, wala po makapipigil, opo, pinatay siya. Pero hindi po siya nanatiling patay. Binuhay siyang muli. Binuhay siyang muli. At yun ang ating pag-asa, mga minamahal. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, glorify the Lord. Now, may tanong ko lang po sa likod nito, mga kapatid. Do you consider the glory of God as factor in your decisions, in your lifestyle, in your career, in your love life? Do you consider the glory of God as factor? Baka po iba ang inyong standard pamantayan sa paghanap ng mapapangasawa, ng makakapiling sa buhay, ng magiging hanap buhay, ng magiging yung pagyaman, etc., etc., at kung ano na pa. But where is the glory of God in all those? Ito po, mga kapatid, malinaw. Sabi ng verse 4, yung pong kasakit na yan, karamdaman na yan, will not end in death. And this is a show of God's omniscience. Yung maalam siya sa lahat. At the time na nandun po siya sa lugar na kinaroroonan niya, merong pinasugo po. Nagpasugo ang magkapatid Martha at Maria. Sabihin niyo sa master, may sakit yung kanyang kaibigan. At maaaring pagpunta pa lang po nung kanilang sinugo, patay na si Lazaro. And Jesus knew that in the first place. Alam na niya. Omniscient ang ating Diyos. Itatambal mo pa dyan yung kanyang omnipotence, kapangyarihan, makapangyarihan siya sa lahat. Makita po natin yan, mga kapatid. So much so, yung sabi po nitong si John MacArthur sa kanyang commentary, Lazarus' resurrection is more potent than all those and even more monumental than the raising of the widow's son in Nain, Luke 7, and Jairus' daughter in Luke 8. Yun daw pong pagbubuhay muli, may nangyari na 2 beses doon sa Lucas. Pero ang kaibahan daw po nito ganito. Yung sa widow's son sa Nain, yung Jairus' daughter sa kabilang banda po naman, talagang doon sa eksakto doon sa kanilang pagkamatay pa lang, binuhay. Itong si Lazaro, 4 na araw na po
nakalibing na po. Wala na pong magpapasubali na siya'y patay na nga. After all, malinaw naman sa ating ugali, yung patay po lamang ating nililibing, di po ba? Gusto yung malibing ng buhay? Hindi ho natin nililibing yung buhay, yung patay ang nililibing natin. So, malinaw po dito mga kapatid. At bago yun, meron pong, actually ito pong miracle na to, sa record ni Juan, kay Juan lang po, ho, sabi ng ating mga commentaries, ikalima ito sa 7 na mga miracle signs na ni-record ni Juan. Kasama po dyan, yung pong water turned into wine, chapter 2, healing of the noble son, chapter 4, restoring the impotent man, chapter 5, multiplying the loaves and fishes, chapter 6, walking on the water, chapter 6, and curing the man born blind, chapter 9. Pero ang pinakatampok sa lahat ng ito, itong miracle ng pagbubuhay muli kay Lazaro. Pagbubuhay muli kay Lazaro. At mga kapatid, yung pong pagbuhay muli kay Lazaro ay pinakasukdulang palatandaan dahil ito po'y naglalarawan ng walang pagdududa ng kapangyarihan ni Lord Jesus. Magbibigay po ng buhay. Chapter 5, verse 21. At yung pong panagumpay laban sa kamatayan. Nirecord po yan ni Apostle Paul sa verse 15, 1 Corinthians 15. Sabi niya, "O death, where is your victory?" Kasi po, in-overcome ni Lord Jesus sa kanyang pagbangon muli. Lahat po ng ginawa at sinabi ni Lord Jesus, dati o sa nauna pa dito, yung pong pagsasaad niya na sa panampalataya sa kanya lang ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, John 3. Ang pag-alok niya ng tubig ng buhay, John 4. His saving the life of the royal officials, John 5. Tapos po, pag-aalay niya ng sarili bilang tinapay ng buhay, chapter 6. Siya na ilaw ng sanglibutan, nagbibigay ng liwanag sa buhay, chapter 8. Ang pagbubukas ng daan tungo sa masagana, walang hanggang buhay, bilang pinto, John 10. Lahat pong yan, nabigyan ng linaw at nagbigay ng katiyakan sa kanyang buhay na patuto na siya po ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Verses 25 and 26 bilang ating teksto. Higit pa po riyan, mga kapatid. Ang miraculous sign na ito, ang tandang ito ay naglalarawan po bago pa mangyari, mga kapatid, yung nalalapit ng pagharap ng ating Panginoon Jesus mismo sa kamatayan at pagkabuhay na muli. May pahayag itong high priest na si Caiaphas sa bandang huli ng chapter na maaaring hindi po niya mismo naintindihan, pero ginamit po ng Panginoon kanyang kapahayagan. Sabi niya, hindi ba kayo nag-iisip, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, pinipilit niyong hanapin siya at pag nakita niyo, papapatay niyo. Nakasaad na yan, mangyayari na yan, sabi niya. Hindi nila alam, pwedeng sakyan ng Panginoon Diyos yung kanilang maitim na balak upang may sa katuparan ng plano ng Diyos from eternity past to eternity future. Ang sarap po sa pakiramdam na makita po natin ang mga katotohanan ito, mga kapatid. And then, doon po sa dahilan ng sinasabi sa verse 15. Ano nga po ang sabi ng verse 15? Balikan natin, sabi niya, "And for your sake, I am glad that I was not there, so that you may believe." Wow! May kaugnayan po sa pagpapalakas, pagpapatatag ng ating pananampalataya. When we have come to know who Jesus is, at kinumpisal natin siya ang ating Panginoon, tagapagligtas, nagkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Kanya, mga kapatid, ito po ang sinasabi nito. Sabi ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, so that you may believe. Faith. Yung pong layunin ng Panginoon, patatagin ang kanilang pananampalataya. Ang sinasabi po ni Lord Jesus dito, hindi po siya masaya dahil namatay si Lazaro. Mahal nga niya eh.
Mahalaga nga sa kanya yung ugnayan nila eh. Pero masaya po siya na wala siya ron nung mangyaring namatay si Lazaro. At alam niyo po, nagkakaisa ang ating mga nag-aaral ng Biblia sa paghahayag ng katotohanan. Wala daw pong makikitang record sa buong bagong tipan ng Biblia, kundi man kasamang lumang tipan, the entire scriptures. Wala daw pong record na mababasa tayo na kung naroon si Lord, mamamatay ang isang tao. Gagawa ng paraan. Halimbawa, kay Lazaro, or yung mga may sakit na nauna nakarecord, pinag-aaralan natin dito. May sakit ka, as in the case of Lazarus, kung nandun po si Jesus, pagagalingin niya. So, hindi po mamamatay yan. Wala po si Jesus nung mangyari ito. Hindi po siya kaharap nitong si Lazaro at kanyang mga kapatid. So, wala daw po tayong makikitang record whatsoever sa New Testament na kung nandun siya, may mamamatay. Gagawa ng paraan ng Panginoon. Pero mga kapatid, etong matindi dyan. Yung pong record ng pagbuhay muli sa ating Panginoon. Ang pagbuhay muli kay Lazaro ay ang pinakasukdulang palatandaan nga po na hindi mapagdududahan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Being established, yung katotohanan na yon, eto. Ang sabi naman po, the Lord Jesus was not glad that Lazarus died. He was glad because he was not there nung mangyari po yan. Ano? Masasaksihan ng mga alagad ang mas malaking himala kaysa pagpigil sa kamatayan. Masasaksihan nila ang isang taong ibabangon niya muli mula sa mga patay. Sa gayong paraan, lalakas at tatatag ang kanilang pananampalataya. Kaya nasabi po niya sa mga alagad, masaya siya alang-alang sa kanila na wala siya doon sa Betanya nang mangyari yon. Hindi naman po pinapakahulugan ni Lord Jesus na hindi naniniwala sa kanya ang kanyang mga tagasunod. They believed. Naniniwala po sila. Ngunit, sa masasaksihan nilang miracle na ito, ay magpapalakas mabuti sa kanilang pananampalataya na tangi si Lord Jesus ang may hawak ng buhay, kung kaya't malaya po siyang magbigay buhay. Kaya namatay ka physical, pwede pong merong pagbuhay muli. Kaya ang sabi nga po rito, mga kapatid, huling bahagi ng verse 15, but let us go to Him, sabi ng Panginoon. For your sake, para kayo maniwala. So sabi niya, tayo na sa Kanya. Puntahan natin siya. Samahan niyo ako, sabi ni Lord Jesus sa Kanyang mga alagad. Verse 16, then Thomas, called Didymus. Oops. May Tomas. Yung salitang Didymus, ang ibig sabihin po rito ay kambal. So possibly, meron pong kakambal si Tomas. At sabi po, para lang ipakita sa atin yung medyo contrasting na klase ng mga kambal. Kung si Tomas po na ito, yung mamang ito, sa record ng Bible, ay mapag-alinlangan, possibly yung kanyang kambal, punong-puno ng pananampalataya. After all, faith ang pinag-uusapan po dito sa konteksto, mga kapatid. Anong sabi ni Thomas? Sabi ni Thomas, let us also go, that we may die with Him. Teka muna ha. Hinay-hinay lang. Baka po akala natin, mapapabilib tayo kay Tomas. Ang obserbasyon po, mga kapatid, nito namang si McDonald, hindi po yung Big M. Ang sabi po niya sa kanyang commentary, The Gospel of John, his or Thomas's words are not an example of great faith or courage,
but of disappointment. Kabiguan, takot, kawalang pag-asa. Para bang ang dating, alam niya kasi, ayon sa sinasabi na ng Panginoon, pagka nakita siya ng mga Hudyo kung saan man siya, huhulihin siya, papatayin siya. At kung kasama po sila ng kanilang master, huhulihin din silang kasama siya at papatayin din. So, sa kaisipang yun, sabi ng Tomas, mawa susubo tayo sa kalagayan natin ito. Manganganib ang buhay natin. At siguro iiling-ilit, sabi niya, sige na nga, wala na tayong magagawa dyan. Sige, sama-sama na lang tayo. Kung mahuli siya, huli rin tayo. Kung mamatay siya, mamatay na tayo. Sama-sama na lang tayo. Is that faith? No. Is that courage? No. Ang sabi po rito ng commentary natin, it is a statement of disappointment. Mga kapatid, kung tayo si Tomas, at alam natin kung anong sinasabi ng Panginoon, ano kaya ang ating isipin o gagawin? So, tinungo na nga po nila si Lazaro. 4 days, nailibing na. Alam niyo po, ang pagdating ni Lord Jesus, nag-spark po ng reaksyon mula kina Marta at Maria. At obserbahan po natin, yung kanilang mga reaksyon, merong pagkakapareho sa isang banda at merong pagkakaiba naman sa kabilang banda. Pansinin po natin ang mga talata. Verse 20. Ang sabi po ng verse 20, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Magkaiba. Narinig nila, darating si Jesus. Sagsag kaagad si Martha. Si Maria stayed at home. Verse 21 at saka 32. 21, sabi niya, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Talon sa verse 32. Ang sabi naman po dito sa verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Magkapareho. May pagkakaiba, may pagkakapareho. Magkaibang reaksyon ng magkapatid. Sa likod ng ideyang ito, maobserba natin mga kapatid. Kahit magkapareho ng deklarasyon, ang kanilang paraan ng paglapit magkaiba. Martha runs to him active and erect. Mary falls at his feet, passive and prostrate. Ngunit, sa magkapatid na ito, nakita po ng Panginoong Hesus at kinatagpo para pareho ng ating Panginoon ang kanilang kalagayan. Sa panig ni Marta, kailangan po ni Marta ang wastong kaalaman at kaunawaan sa mga dakilang katotohanan tulad ng kanilang kinakaharap ng pamilya. Kung kaya sa pag-uusap po ng Marta at ng Panginoong Hesus, mula sa 22, sabi niya, Lord, Martha said, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. At yung word na ask dito po, ay katumbas po ng salitang karaniwang gamit sa pagpe-pray, paghingi, supplication, request, yun yung word na ask. So, sabi niya, at alam ko po naman, Master, kung ano po ang hihingin niyo sa Ama, ibibigay niya. Sabi niya. Tuloy pa, sabi pa niya, Martha answered, sabi ng 23, Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Tsaka po sinabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life kay Martha. Meron pong alam si Martha. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, dapat mong malaman at maunawang lubos ang iyong pinaniniwalaan.
Kay Maria naman, ang kailangan po naman ni Maria, emotional support. Di po ba? Nawalan sila ng mahal sa buhay. Nagdadalamhati ang kalooban. Kinailangan ni Maria dito, emotional support. At sa kanilang conversation with Jesus, nung makita po ni Jesus na nananangis pa rin si Maria, ano po ang sabi ng mga talata? Dito po sa 33 onwards, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her were also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. There is groaning within, from within. At ang sabi po, where have you laid him? Come and see, Lord, they replied. At ang pinakamaikling talata sa buong Biblia, verse 35, Jesus wept. Nanangis si Jesus. At sa dati nating mga pag-aaral na sa talatang ito, mga kapatid, pinakikita, yung salitang ginamit po ditong pananangis ng Panginoon, parang yung kabayo na sumisingasing. Alam niyo yung mga sota dyan, yung mga sanay sa karera, nag-aalaga ng mga kabayo, sota. Di ba may sugal na sota ang bastos? Yun. Ang sinasabi po nito, mga kapatid, galit yung kabayo. Sumisingasing. Yung lumalabas po yung usok sa kanyang ilong, sa galit. Ganon ang pinahayag na kalooban ng ating Panginoon Jesus. Makita niya ang kanyang mga kaibigan na nanangis sa kawalan ng mahal sa buhay. At hindi lang po ito ang unang record ng pananangis ng Panginoon. Sinundan pa. Nung siya po'y sa triumphal entry, papunta ng Jerusalem, habang bumababa po siya, abay nananangis po ang Panginoon. Sapagkat sabi niya, nakita niya sa likod ng mga pahayag na, Hosanna here and there, yung kasalanan na namamayani sa sangkatauhan sa buong sanglibutan. Nananangis ang Panginoon. And so, mga kapatid, makita po natin on both na kalagayan po ni Martha at ni Maria. Meron pong pagtatagpo sa ating Panginoon. Siya nga po pala, mula po sa ating pinag-aaralan na katotohanan ito, hindi po may tuturing na improper yung iiyak ka sa gitna ng paglulumbay sa pagyao ng iyong mahal sa buhay. Hindi po. Ramdam ni Lord Jesus yon. Alam niya ang iyong pinagdadaanan. Huwag lamang, katulad ng sinabi naman ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonians 4:13, na huwag lamang yung grieving as if walang pag-asa. Without hope. Hindi po naman sana. So here is the truth. Martha needed to know that the Lord Jesus was in control. Mary needed to know that the Lord Jesus cares. Ulitin natin. Martha needed to know that the Lord Jesus was in control. Alam niya ang kanyang ginagawa. Di po ba? Pinasugo na nga Pinasabihan na nga Tapos nagpaliban pa ng 2 araw. Bago sabi, punta tayo. Puntahan natin. Yan. Pero mga kapatid, alam po niyang kanyang ginagawa. He is in control. Mary needed to know that the Lord Jesus cares. And, sabi ni Chuck Swindoll sa kanyang aklat, without rebukes or reservations, yung wala pong pagsumbat-sumbat o pagtubili, he met each sister where she was, whether standing or prostrate, and whether needing intellectual or emotional support. And I tell you directly, this is also true with us. Tuturin po ito sa atin, mga minamahal kong kapatid. Thus, the grand declaration of verse 25 and 26, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Sa dakilang pahayag na ito, mga minamahal,
Inalis po ni Lord Jesus si Martha mula sa pinanindigan ng nakararami sa kanyang kapanahunan sa pagbangon muli at the last day. Opo, may pagbangon muli mangyayari. Pero sa harapin po, mula po roon, tungo sa pagkakaroon ng personal na pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus na tanging makapagbubuhay muli ayon sa pahayag ng Biblia. Because the Bible clearly declares no resurrection or eternal life exists outside of the Son of God. Wala pong mangyayaring pagbuhay na muli o kapag bibigay po ng buhay na hiwalay sa ating Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos. Ang panahon, yung sinasabi ni Martha dito, the last day, hindi po hadlang sa ating Panginoon na nagtataglay ng kapangyarihan ng pagbubangon muli at buhay, sapagkat makapagbibigay po siya ng buhay anumang oras. Anytime. So, tinuruan po ni Lord Jesus si Martha dito that in His person were resurrection and life. In His person were resurrection and life. Hope was not to be found in a program, but rather in a person. Sinasabi niya kay Martha, resurrection and life were in me. Patuloy po niyang itinuro kay Martha nang sumasampalataya sa kanya ay tatanggap o magkakaroon ng buhay na walang hanggan bilang present possession. Hindi po yung magkakaroon ka pa lang, kundi meron ka na. Pagka naugnay ka na kay Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ang merong buhay na walang hanggan ay hindi mamamatay kailanman. Hindi po magagambala o mapatitigil ng kamatayang pisikal ang tuloy-tuloy na daloy ng buhay na walang hanggan. Ang meron ng buhay na walang hanggan sa pagkakaugnay kay Kristo Jesus, maaaring makaranas po ng pagwawalay ng kaluluwa mula sa katawan, ngunit hindi po kailanman makararanas ng pagwawalay ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang Diyos. Yung po ang deklarasyon ng ating talatang pinag-aaralan. Inaliw ni Lord Jesus si Martha sa mga salitang iyon. Opo, namatay si Lazaro physically. But because Lazarus had believed in Christ, he was not dead, but alive, for he had eternal life. Christ Jesus directed Martha's faith to himself, and now he asked if she believed what he had just revealed to her concerning eternal life. Wika nga po ni F.F. Bruce, The Gospel of John. Sabi niya, this is more than an announcement of the general resurrection, the last day. This looks forward to Jesus' own rising from the dead after, and affirms that believers in Him, being united to Him by faith, will share His risen life even though they experience bodily death. More than that, sabi ni F.F. Bruce, so far as the sharing His risen life, this possession of eternal life is concerned, it is a life which knows no death. Hallelujah. At patuloy pong obserbasyon, sabi niya, as Jesus already said, anyone who keeps my word will never see death. John 8:51. Mortal life must come to an end. The life that is life indeed endures forever. Here is an anticipation of the promise to be given in the upper room. John 14:19, nasabi niya, because I live, you will live also. Napakatitinding katotohanan, mga kapatid. At yun ang ating babaunin pag-uwi. At sana'y tumatak mabuti sa ating puso at sa ating isip. Ngayon po, bilang pagtatapos, ibaba po natin sa praktikal
sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang paglalapat ng dakilang katotohanan ito. Una po, we take notice of this fact. God's delays are not God's denials. God's delays are not God's denials. Kung ang mga panalangin natin ay hindi po agad nasasagot, maaaring tinuturuan po tayo na maging, mapaghintay. At kung matyaga tayong maghihintay, makikita po natin, sasagutin niya ang ating dalangin ng sa mas yung nakahangang paraan kaysa ating inaasahan. Kung nagtagal po ang sagot sa aking panalangin na magkaroon po ng sasakyan, kababait naman ng aking mga biyanan, pinagagamit po yung sasakyan sa amin, sa ministry. Pero nandun po yung medyo kirot sa puso na parang nahihiya kang gamitin yung kanilang sasakyan. Kada labas na lang ay nandun po sa aking isip. Pero tumagal-tagal bago tayo binigyan. Ang kaibahan po, di natin kilala mismong personal yung nagbigay, at nung pinatawag po, magkasakit tayo, dumalaw po sila, tapos sunod na mga 2 o 3 pagkikita, nakikinig po sa 702 DCS, nagkasundo silang pamilya, ang sabi po, pinabibigay po ni Lord to sa inyo. Inabot po yung susi mismo. Talagang mapapanganga ka na lang sa paghanga sa Diyos. At matatanong mo sa sarili, Panginoon, do I deserve this? It's a wrong question to ask in the first place. Marahil ang tamang tanong, pinagdududahan ko na ba ang katapatan ng aking Diyos? Nagtagal-tagal yung aking panalangin. At dito naman po sa bahay naming tinutuluyan ngayon, sabi nga ng ating elders, para kayong mga Israelitang naglalakbay sa ilang 40 years. Bago po binagyan ng sariling bahay. 40 years ang Israel po tsaka sila nakapasok sa lupang pangako. But finally, ang nuknuk kong gandang misis, may papakilala ko ng ang aking may bahay. Kasi nga nabigyan na siya ng bahay. Yung ganun po, pambira po mga kapatid. So ibaba po natin sa karniwan, sa ating kalagayan. Mga kapatid, huwag tayong mainip. Huwag natin pangunahan si Lord. Nakaprograma po sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Alam po niya ang ating kalagayan. Wala pong nalilingid sa Kanya. At bago po natin gawin yung ating nakakalang gagawin, hindi na natin siya mabibigyan ng pagkakataong gumawa. Mabigat po yun ang katotohanan, mga kapatid. So sa iyong love life kabataan, huwag mong pangunahan si Lord. Ang hinahanap ng Diyos, Christian. Nagkataon lang, pangalan niya, Christian. Nakakulong naman. Drug addict naman. Christian nga. Drug queen naman. Huwag po, mga kapatid. Maghintay tayo. Isipin niyo po rito, kahit ito sa eksenang ito, imagine niyo po, mga kapatid, yung pong sabi ng ating application, not even the Lord's love for the family, Martha, Mary, and Lazarus, could force him to act ahead of the proper time. Mahal niya. So, gagawa na niyang paraan kagad. Kaya sabi nga po, masaya ako na wala ako doon. Kasi mangyayari doon, kung nandun siya, pagagalingin niya yung may sakit. Natural. Hindi na po makikita at mapapatunayan yung mas dakilang kababalagan. Anong mga kababalagan sa buhay mo, kapatid ko sa Panginoon? Hindi makakilos ang banal na Espiritu ng buong laya kasi hindi mo siya sinasalang-alang sa iyong mga kalagayan. At dalawa pong matitinding katotohanan ang nasa ilalim po nito.
Una, kung sakali man may delay, pero sabi natin, God's delays are not God's denials. When delay occurs, pag may nangyari pong pagbalam, God has a better time and a better way. Pangalawa, when death occurs, namatay na si Lazaro. Ano pa? Kala natin tapos na ang kwento. Hindi po. When death occurs, God has a better plan and a better purpose. Sa pagharap po natin sa krisis ng buhay, unawaan po natin, dalawang bagay, oras at pananaw. Time and perspective. Tungkol sa time, God is never late. Wika ni Swindoll. God is never late. He often delays His response, but He is never late. Magkaiba po yon. Yung kanyang orasan, yung kanyang relo, nakaset sa mga bagay na pangwalang hanggan sa halip na bagay na panandalian lamang. Ang tungkol po naman sa pananaw, sa perspektibo, alin sa dalawang pagpipilian natin? Human or divine perspective? The human perspective focuses on the urgent and blurs the important. Pinalalabo yung kung anong mahalaga. It concentrates on our immediate rather than the ultimate welfare, on our temporary good instead of God's eternal glory. Matanong ko lang ulit, naiinip ka na ba sa paghantay mo ng life partner? O kaya, madali kang magsawa, palit ng trabaho dito at saka doon? O kaya, yung konbinyente ang buhay? Ha? Samantala, yung divine perspective, ang sabi po rito, mga kapatid, sinasali ang pangwalang hanggan sa pagtitimbang ng buhay. Human perspective, my will be done now. Divine perspective, sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, nevertheless, not my will be done, but thine. At mula rito, hinalo ko po ang katotohanan ito, and I pass it on to you. Tandaan po natin, mga giliw kong mga kapatid, behind every crisis, Christ is. Behind every crisis, Christ is. Patutunayan at patutunayan po niya kung sino siya. Ikalawa po, bunga dito ng sinabi ng magkapatid, sabi niya, Lord, if you have been there, kung nandun ka lang, sana. Yan. If only, if only. Malawak po ang saklaw niyan sa panghihinayang at paninisi. Masasabi natin, kung hindi sana ako napakasal sa Kanya, kung hindi sana ako sumunod sa sinabi Niya, kung may marami sana akong pera, kung sana'y doon kami nalipat, kung sana. And I dare ask you, gentlemen and ladies, what are your if-onlys? Bakit di natin dalhin kay Lord na nagsasabi, I am the resurrection and the life? Gaya kay Martha at kay Maria. At ito po, mga kapatid, titiyakin niya sa atin, gaya sa magkapatid. Opo, may hapis, may lungkot, di po laging masaya, di po laging sunny, kundi mayroon pong pagulan. But He is in control and He cares. Let's pray. Panginoon,
matitindi mga katotohanan tinuturo po nyo sa amin. Hindi basta-basta masayod ng aming kaisipan. But we take it all, Lord, from you. Bawat sasabihin po ninyo, bawat gagawin po ninyo, may pagsasalang-alang sa kalulahatian ng Ama, kung kaya't nilulahati din po nyo ang inyong anak. Gayon din po naman, mayroong pagsasalang-alang sa pagtatatag, paglalim at pagtibay pa ng aming pagtitiwala sa inyo. Ama, ang buhay ay parang bangka na nandyan po sa hampas ng alon ng tubig. Walang direksyon pagka wala kayo, Panginoon Diyos. Sa halip, panghawakan po namin katotohanan, ang deklarasyon nyo, I am the resurrection and the life. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.